At sa puntong ito po, dumako na tayo agad sa nilalaman ng 5am weather forecast ng Pag-asa dahil nga po mahalaga na umaga-umaga pa lamang ay malaman na po natin kung ano nga ba yung mga dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Makakasama po natin si Mr. Buddy Javier na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Javier. Magandang umaga naman, Amor. Mr. Javier, nagpatuloy po ang pag-ira ng hanging amihan kahapon pero maliban po dito ay nagdulot rin po ng mga pag-ulan ng wind convergence. Diyan po yan sa May Caraga Region. Ngayong araw po na ito ng Lunes, magpapatuloy po ba ang ganitong klase ng panahon? Ano po ba ang nilalaman ng inyong inilabas sa 5am weather forecast? Sa araw na ito po, ang umiiral po na weather system natin ay ang northeast monsoon na nakakaapekto dito po sa Luzon at Kabisayan. At bunsod nito, ang Batanes at Calayan Group of Islands ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Samantala ang Luzon naman, kasama dito ang Metro Manila at ang Kabisayaan ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na pagulan na may bahagyang pulo-pulong pagulan. At ang Mindanao naman po ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pagulan po. Okay, so generally po ay maganda pa rin na inaasahan lagay na panahon para po yan sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na oras. Kaya magandang balita pa naman yan para sa ating lahat dahil sa ngayon po ay wala pa namang low pressure area o bagyo na umiiral sa loob po yan ng Philippine Area of Responsibility. At Mr. Javier, dahil po binabantayan natin ang termination ng northeast monsoon at ang onset naman ng hot and dry season, minomonitor na rin po natin yung development pagdating po sa ating temperatura. So ano po ba ang naitalang highest and lowest temperature kahapon, araw po yan ng linggo? Ang mga lugar po na naitala ng lowest temperature, yung pong Baguio City, nasa 13.5 degrees Celsius. Yung Malay-Balay Bukidnon, nasa 16.8 degrees Celsius. Yung Science Garden po, nasa 20.0 degrees Celsius. Ang Lawag City, nasa 20.4 degrees Celsius. At ang Bigan, 20.5 degrees Celsius. Samantala yung highest temperature naman po na naitala dito po sa General Santos City, nasa 35.0 degrees Celsius, Cabanatuan City, 34.0 degrees Celsius, Cotabato City, 33.9 degrees Celsius, Davao City, nasa 33.6 degrees Celsius, at ang San Jose Occidental Mindoro na nasa 33.0 degrees Celsius. Okay, so ayan po mga kababayan, kitang-kita naman po natin na mataas po talaga yung temperatura na inabot. Diyan po yan sa General Santos City at napakainit po nito. Umabot po hanggang 35 degrees Celsius yung naranasan po nila na highest temperature kahapon. At ang pinakamababa naman po natin ay sa Baguio City, yan po umabot naman ng 13 degrees Celsius. At bukod po sa ating temperatura ay apektado rin po ng amihan yung lagay ng ating mga karagatan. Meron po bang gale warning tayo ulit ngayong araw na ito? Saan-saan po ba ito at ano po yung mga dapat asahan ng ating mga kababayan na malapit sa mga baybayin yan? Ang gale warning naman natin nakataas po dito po sa seaboards ng Northern at saka Eastern seaboards ng Central Luzon at Southern Luzon at ng Kabisayaan po. Ayan, para po sa mga nabanggit na baybayin, yung mga kababayan po natin na meron po mga maliliit na sakyang pandagat, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot sa mga susunod na oras dahil nga po inaasahan natin ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At Mr. Javier, ito naman tanong po ng karamihan ngayon, tag-init na po ba sa Pilipinas? Dahil po talaga pong patuloy po sa pagtaas ng ating temperatura. Ano-ano po ba ang inaasahang impacts itong tinatawag natin na vernal equinox sa lagay ng ating panahon, lalo na po yan sa length ng ating day and night at syempre po sa lagay ng ating panahon? Actually, yung pong sinasabi nating equinox, ito po yung pagkakataon na parehas ang haba ng araw at gabi. At sa ngayon po magkakaroon po tayo ng equinox sa March 20, 2014 at 4:57 p.m. At sa kasalukuyan, mas mahaba pa ng 3 minuto ang gabi kaysa sa araw. At yung pong impact nito, may bahagyang kalamigan pa rin po sa umaga. At nagkakaroon pa din ng pagka meron pong pagbabago ng pagbabago po ng temperatura at saka weather condition po.
ayan po, recap lang po natin itong napaliwanag po ni Mr. Javier. Sa kasalukuyan po ay mas mahaba pa po yung ating gabi. Pero pag po nagkaroon na tayo nito nga vernal equinox ay mas mahaba na po yung ating araw dahil nga po mas marami na po yung oras na expose tayo dito po yan sa solar radiation. Kaya inaasahan po natin na mas mainit na po ang ating panahon at syempre mas mataas na rin po ang ating temperatura. At Mr. Javier, eto panghuli na lang po natin sa ating global weather news na gilaman po ng ulat, partikular na po sa The Weather Channel, ang pagkakabuo ng kakaibang uri ng kaulapan mula po yan sa isang thunderstorm. Diyan po yan sa may Sydney, Australia. Nabanggit po sa ulat ang pagkakaroon ng ominous cloud at pati rin po nitong shelf cloud. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ba ang mga ito at posible po ba itong maranasan dito po sa ating bansa? Ang ominous cloud po, ito po ay parang tornado na that has fallen down. At ito po ay nagkakaroon, kaagapay po ng thunderstorms, sea breeze at saka cold fronts. At samantala, ang shelf cloud naman po, ito po ay low horizontal wedge-shaped cloud associated po sa thunderstorm gas. At kung titingnan mo, ito po ay scary looking kasi ito po ay mababa po at ilang 100 feet lang po above the ground po ang location nito. At kung ang tanong niyo po kung posibleng maganap o kaya mangyari dito sa Pilipinas, sa ngayon wala pa naman tayong naitalang naganap ito at hindi pa rin naalis na posible po itong magkakaroon dito po sa Pilipinas itong shelf cloud at saka ominous cloud. At ang ano pong factors ba ang nakakapekto na dito po sa atin, ito po ay nakakapekto dahil po sa surface heating, yung topography, yung frontal, convergence at turbulence. At itong nabanggit ko na 5, ito po yung magkakaroon ng cumulus clouds. At ang cumulus clouds po, ito po yung rain producing clouds po. So ayan po, grabe. Talaga naman po nakita po natin na nakakatakot po talagang tingnan itong mga kaulapan na naibahagi po at na-define po ni Mr. Javier. Ito nga pong ominous cloud ay yan po ay mula po yan sa isang severe thunderstorm at ito po ay katulad po ng imbudo. Ayan nga po ay funnel shape. Samantalang ito namang shelf cloud, mas mababa po yung level nito. At hindi pa naman po ito nararanasan dito sa ating bansa pero sana naman po ay hindi na po ito mag-occur pa dito sa Philippines. Ay maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa bilahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po bang mga reminders para sa ating mga manonood? Para sa ating mga kababayan, sa ngayon po, umiiral pa rin ng amihan. So magdala pa rin po tayo ng payong para panangga sa ambon at panangga rin sa sinag ng araw kasi papalapit na po yung termination nito. So nakakaranas tayo ng mainit na panahon po. Maraming salamat pong muli. Natunghan nga po natin si Mr. Buddy Javier na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa ating sunrise at sa sunset.